Hello guys, welcome to my channel. Ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano magkabit ng knife switch sa power supply natin at saka sa generator. Mayroon kasi akong na-receive na message sa messenger ko nagtatanong tungkol dyan. Kaya sabi ko, gawan ko yan ng video. At least makikita nyo rin kung paano. Hindi tayo gumamit ngayon ng automatic transfer switch. Kasi pag automatic transfer switch kasi ang gagamitin natin, masyadong mahal. So ito lang muna ang gagamitin natin. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang diagram kung paano natin i-demonstrate kung paano maglagay ng knife switch. Halimbawa, ito yung ano natin, single phase breaker. Ito yung papunta sa Meralco natin. Ito siya ay circuit breaker. Ito yung line side. Ito naman yung sa load side natin. Ang circuit breaker natin ay 60 ampere ito. Gagamit tayo ng 60 amps. Tapos, ang 60 amps ay 6 American wire gauge ito. Kung i-convert natin sa mm, ito ay 14 mm squared. Ito ang sa circuit breaker natin na 60 amps. Tapos ang wire natin gagamitin ay 6 American wire gauge. Tapos 14 mm. Sa electrical code natin gumagamit lang tayo ng 80%. So, ang 80% ng 60 ampere, i-times natin. 60 amps times 0.8. Ang load allowed niya ay 48 ampere lang. 48 amps. Ganun lang, no? Pag 60 ampere ang gagamitin natin na breaker, na circuit breaker. Tapos ang wire niya ay 6 American wire gauge 14 mm. Ito yung sa Meralco natin guys, no? Sa Meralco power supply. Ito naman yung sa generator. Ito nga pala ang line 1, neutral. Ganon din dito. Line 1, tapos neutral din dito. Ito naman yung sa genset natin, no? Ito yung sa line side. Ito naman yung sa load side natin. Ito yung line 1 din dito. Tapos dito naman yung neutral natin. Ito naman ay neutral. Ang CB natin ay 60 amps din. $60 ampere din siya. Tapos, ang wire na gagamitin natin, pareho lang, no? 6A WG tapos 14 mm. Ito naman yung knife switch natin na double throw, double pull. Lagay natin ng ganun. Yan ang knife switch natin. Ito yung double throw, double pull.
double throw, double pull, knife switch. $60 din ito. Ganon din ang wire na ating gagamitin, no? Tapos 80% lang din ang kayang magamit niya ay 48 ampere lang. Ganon din, pareho lang. Gagawa tayo dito ng breaker papunta sa residential. Papunta na to sa bahay natin. Ito. Liitin lang natin ang drawing. Ito na papunta sa bahay. CB din ito, no? Ganon din. 60 amps. 60 ampere. Tapos ang cable niya is 6 PWG pa rin. Tapos 14 mm. Ito yung line 1 natin. Ito yung neutral, no? Ganon din dito. Line 1, neutral. So, ang neutral natin, ikabit natin. Dito natin to ikabit. Ito kasi yung common. Tapos ito naman, dito. Ganon siya, no? Tapos ito naman, papunta naman to sa bahay natin, residential. Papunta to sa residential, sa bahay natin. Ngayon, gumawa naman tayo dito ng, ito yung circuit breaker natin, guys. I-connect natin to dito. Ito naman, papunta rin dito. Ito yung ano natin, circuit breaker natin na 20 amps. Papunta to sa outlet natin na tugang. Ito yung outlet natin, no? Tugang. Ikabit natin to dito. Convenience outlet natin. Tapos dito naman, mayroon din naman tayong breaker dito. Para sa outlet din natin na isa. $20 ampere din ito. I-connect natin dito. Tapos ito naman dito. Tapos papunta naman to sa convenience outlet natin na 3 gang. Isa, dalawa, tatlo, no? Ganun na lang natin i-drawing, guys. 3 gang. Gagawa din tayo ng circuit breaker dito. Maliit kasi ang space, guys, kaya pinagtiyagaan ko na lang. Para sa ilaw ito. Ikabit din natin to dito. Tapos ito naman dito natin ikabit. Ito yung sa 15 ampere natin, no? Ito pala siya, guys, ay 12 AWG. Ito ay 3.5 mm. Ganon din dito, no? 12 AWG 3.5 mm na cable na ating gagamitin pag sa 20 ampere. Tapos ito, guys, ay 16 ampere lang ang dapat magamit dito. Ito yung CB. Ito CB natin to, guys, ha? Circuit breaker to. Ito ay 16 ampere lang kung gamitan natin ng 80% ang dapat magamit. Ganun din dito. Lagay tayo ng ilaw dito na 3.
Ito yung ilaw natin. Tapos itong ilaw natin, itong neutral, idiretso na natin dito. Diretso na to connected. Tapos ito namang sa switch natin, gawa tayo ng switch dito. 3-gang switch. Ito switch natin to, no? Diretso na to dito. Ito yung neutral natin, neutral, neutral, tapos line 1 natin to dito sa kabila. Ganun. Ito yung sa switch natin, na 3-gang switch. Ito yung sa generator natin, genset. Pag ganun ang forma niya guys, generator yan. Kung titignan natin, pag i-on natin itong circuit breaker sa generator, pag gumagana yung generator natin, ang kuryente ngayon dadaloy dito. Dito rin. Papunta ngayon sa line side natin ng circuit breaker, tapos sa load side ng circuit breaker, yun na yung distribution sa bahay natin. Sa outlet na 2-gang, 3-gang, tapos 3-gang na switch. Pag ganun kasi guys, pag i-on na natin to, i-on din natin to, magkakaroon na to ng power dito. Pag i-on natin tong switch, magkaroon niya ng contact, iilaw to, ang ilaw natin. Ito kasi yung switch natin. Ngayon, kung ito naman, ilipat natin sa kabila, ito naman yun sa Meralco natin, power supply. Ito kasing genset, power supply din ito. Tapos kung ilipat natin to, ilipat natin dito sa kabila, ganun siya, magkaroon siya ng contact. So pag i-on natin tong circuit breaker na ito, ang kuryente ngayon dadaloy dito, papunta sa circuit breaker natin sa bahay, para mag-distribute sa outlet natin na 2-gang, at saka 3-gang na outlet, at saka sa ilaw. Pag i-on natin itong circuit breaker na ito. Ngayon, ito naman, putol naman ito. Kahit nakalimutan mo itong i-off, walang problema. Hindi pupunta ang kuryente dito kasi putol. Yun ang kagandahan ng knife switch natin guys, na ating gagamitin. Hindi na kailangan natin ng ETS. Kasi ang ETS kasi automatic yun, pero ito, manual procedure ito. Halimbawa ngayon, mayroon tayong Meralco sa power supply. Pag i-on natin to, pag itong knife switch natin papunta dito sa kabila, automatic yan, no? Magkakaroon siya ng supply dito. Pag naka-on yung circuit breaker natin sa bahay, magdi-distribute din siya dito kung naka-on din tong circuit breaker natin sa ilaw at saka sa dalawang outlet. Ang titignan natin guys, no? Dito naman supply din, no? Ganun din kasi nakaparallel lang yung outlet natin at saka itong circuit breaker natin nakaparallel lang lahat. Tapos ito naman yung switch natin to. Ito yung switch natin. Halimbawa, nag-brand out. Ngayon, paanda rin natin tong generator. I-switch lang natin to dito. Ilipat lang natin to dito. Ang switch niya. Kasi double pole, double throw kasi siya eh. Ang kagandahan lang nito guys, halimbawa nakalimutan mong i-off ang circuit breaker natin dito sa Meralco kasi nag-brand out. Pagbalik ng kuryente, hanggang dito lang ang kuryente, no? Hindi papasok sa bahay natin, hindi sila magkasalubong sa generator kasi hanggang dito lang siya. Hindi siya
punta dito sa circuit breaker natin. Nagkaroon siya ng kuryente. Ang kuryente ngayon, dahil nakalimutan natin i-off ang circuit breaker, hanggang dito lang. Ngayon, ang generator ang tumatakbo para magbigay ng supply sa bahay natin, sa outlet na 2-gang, 3-gang, at saka sa 3-gang na switch natin. Ganun ang kagandahan nito, guys. Ngayon, kung may ilaw ng power supply natin sa Meralco, ito kahit naka-on ang circuit breaker dito, kahit tumatakbo yung generator natin, pwede natin to ilipat kaagad. Walang problema dyan, walang issue. Ilipat natin sa kabila. Kahit naka-on pa ang generator, ilipat natin dito, walang problema, no? So kung makikita natin, kahit umaandar tong generator, pag ilipat natin dito kaagad, pagkaroon siya ng contact, ang kuryente kasi hanggang dito lang eh. Walang problema. Kahit umiilaw na ito, dahil ginamit natin yung power supply sa Meralco, itong generator, hindi pa natin napatay ang breaker, walang problema, hindi sila magkakasalubong. Ang problema kasi niya, kung magkakasalubong sila, masira yung generator natin, pati yung bahay natin maapektado rin ang connection nito. So ganun lang guys, ang pagkabit ng knife switch natin, sana makatulong ito sa mga baguhan. Ito kasi siya guys, hindi siya masyadong magastos. Hindi katulad ng ETS, masyadong mahal yun, yung automatic transfer switch. Pero pag ito lang, na manual lang na transfer switch natin, walang problema. Konti lang magagastos mo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, maaari po kayo mag-subscribe. Paki-press na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.